Okay, andito na naman tayo and back by popular demand is vlogger Patty Bao. Welcome back to the show, Patty. Hello! Thank you, dinemand niyo ko. Hindi din Amanda. Oo, hindi Oo. dinamanda. We don't like demanda. Alam mo, ang dami nga nagsabi ng mga parang excited sila na makabalik ka daw kasi maganda daw yung usapan natin. At And it's parang nice. nabitin nga ako eh. Kasi parang ang dami pang pwedeng pag-usapan tapos 1 hour is not enough. Not enough, Oo. yes. So, Patty, ngayon na nakabalik ka na, kumusta yung linggo mo in the world of politics? Ano yung mga content na lumalabas sa ano mo ngayon, sa feed mo ngayon? Ay, si Kiko Bersaga, si Meow Meow. Talaga? Ang sabi niya, buti na lang, nung si Tatay Diggs daw sa COVID, 1 week pa lang may plano na. Sus. Ang sabi ko, 1 week pa lang, na plano nila kung paano sila magnanakaw. Yeah, oo nga, alam na nila, 'di ba, yung Farmally at yung face shield. The face shield na tayo lang guys sa buong mundo. Ang meron. General population ha. Kasi Yeah. technical tayo eh. Of course, the hospitals would have it. But the general population, hindi na ganun sa kahit anong parte ng mundo. Tingin mo ba yung mga tulad ni Kiko Barzaga, naniniwala talaga ba sila sa sinasabi nila o nambubudol lang sila intentionally? I mean, iba kasi yung genuinely I actually They thought believe, na yeah. ito yun eh. Or manlilin lang ako ng ating mga kababayan kaya ginagawa ko to. Ano Yeah. tingin mo yung nangyari doon? Ako, I think that there's a portion na panlin lang because they know, guys, alam kong maiksi ang memory ng Filipinos, 'di ba? But this happened 6 years ago. It's not that long. It's not like, you know, you're rewriting history long. It just happened. Yeah. So they're really just trying to change the narrative. Intentionally. Intentional. Yun ang masama. Yeah. Yeah, kasi nakikita ko dito, although you say 6 years is not a long time, that's relative. Well- For somebody who's 18, that's a third of their life. And remember, eto mga new voters. Yeah. So ngayon, iisipin nila, nga magaling pala si Duterte and now they are able to vote and they might believe na, uy, dapat iboto ang mga Duterte. Sus, You're right. You're right. That's a very good angle, ha? Kasi nga, the new voters, they're young then. hindi na eh. maalala yun eh. Oo, kung how Duterte was as a leader, so they think that baka nga he was ready. He wasn't ready. Yeah. As a matter of fact, nahuli nga siyang i-close ang ating bansa to China. Oh, yeah. As a matter of fact, dagdag ko to na may flight nga galing Wuhan na dapat hindi na nga pinapunta Pilipinas, pumunta pa ng Pilipinas nung December. Yes. Pag hindi yung nakapunta, baka nga siguro that might have saved us several months of no COVID, if any. Or baka nga, if they had closed the airspace, baka nga wala, di ba? Exactly. Tapos anong sabi niya? Kasi daw, ayaw niyang masaktan ng China. Kasi pinapayagan tayo ng China, mga ganyan, Yeah. diba? Balik na naman tayo sa China, guys. Yan ang problema pag yung presidente mo ay traidor sa sarili mong bansa at inaasikaso yung interest ng dayuhan kumpara sa interest ng mga Pilipino. I really believe Duterte was more interested in China. The Dutertes in general. Oh, yeah. Yeah. Ngayon, ewan ko lang kung bayad-bayad sila kaya ganun o hindi. I'm not saying they're paid, but it makes me wonder why would a Filipino, a president at that, and his family at that, be so invested na protektahan ng interest ng China kumpara sa Pilipinas. At ngayon nakikita natin yun sa mga iba't ibang mga mambabatas natin na mukhang mas pumapanig sa China kumpara sa Pilipinas. Anong take mo doon? And it doesn't help this oil crisis, no? Parang now the oil exploration. So parang sabi ko nga, parang yung timing nitong Yeah. war na to, gumaganon sa China. 'Di ba? So now, the Dutertes, obviously, hindi naman nila tinatago yan. And remember, there's a gentleman's agreement na siningil ng China kay Tatay Diggs. Oh, wow. Nagpa-press con yan. 'Di ba? Oo nga pala, China ano yun? insists that there's a gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping and China. So parang I think they're bound eh. Somehow they're bound to China. Ako anong benefit nila? Alam nga naman walang benefit. My God, ang inaano mo dyan, ang tinataksilan mo, Pilipinas, bayan mo. Kaya nga. Diba? Makes you wonder. Yeah, at saka, pero yung sa joint exploration na nakita ko naman dito, the administration right now, BBM's administration, is the one exploring it. Does that mean ba he's pro-China kung ganon? Or Actually, di ba pinagtatawanan nga nila? Parang sa ano na, Jay Tariela, Oo biglang nga, ngayon, oo. ganyan ka. But then, ang ayaw kasi natin is yung pagbabasto sa mga mangingisda natin. Right? It's a totally different thing. Yes. What we're fighting for is that respect
that EEZ, 'di ba? It's the different thing doon sa exploration ng oil. But then you have Justice Carpio saying that it's not it's not a good idea. It's not. 'Di ba? Yeah, and plus marami naman tayong options eh. Kasi pwede naman mag-joint exploration with Malaysia, Yes. pwede with Vietnam, pwedeng with Indonesia. Maraming options dyan. Why China? And alone. Yeah, and considering what they've been doing. Exactly. Pretty much invading our country. May mga military bases sila all around the Philippines. Tapos they're exploiting all our natural resources and destroying our natural resources. Tapos yan pa ang gusto mong makipag-joint exploration. Why? Sila yung Yes. pinakamalayo sa lahat ng mga kapitbahay natin. Tapos sila yung gusto makipag-joint exploration. So it doesn't make sense eh. So I don't know if that was just parang for PR, why BBM's doing it or not. But do you think that helps the situation where, we have an oil crisis, tapos we have this dilemma with Filipinos right now na naniniwala na mas dapat ipabor ng China kumpara sa sarili mong bansa? Yeah. I think kasi we're backed up, 'di ba? It sounds good. It sounds an immediate relief because it's just there, right? And this talks has been going on for a very, very long time. I think sana naman PR lang to. Because you're right, madami pang ibang bansa na nagka-claim din doon, di ba? It's not just China. Yes. Marami ibang bansa. Eh, why don't we band together and then explore? Yeah. Bakit tama ka? Why particularly China? Yeah. Even si BBM, I'm like, why? Yeah, I think maybe he's just making a statement. I don't think it's gonna be serious. I don't think they're gonna really do it. Plus, I think naghahanap lang siya ng parang solusyon siguro na mabigay sa mga sa ating lahat because of this oil crisis. Yeah. So, hindi ko nga alam eh. Kasi ngayon, especially with how the US is, ngayon parang nakikita ko sa mga supporters ni Duterte, sinasabi na, tiga mo, gusto nyo mag-side sa US? Yeah. At least, sino sa kanila nag-i-invade? US nag-i-invade. China ba may ginagawa? Wala naman, di ba? Yun ang argument na nilalabas sila. Does that make sense? Or how's your take? What's your take on that? Di ba, they're using this, ano yung base, not basis we have, what do you call that? EDCA? The EDCA. Yeah. Yan, di ba? Pang-narrative na naman nila yan. Yeah. It's all a narrative, guys. Believe me, with the Dutertes, it's the narrative. Even Harry Roque said, kampi kayo, because I don't know if that's what you mean, yung kampi kayo na kampi sa Amerika, then yung hindi tayo padadalhan ng Iran, di ba yung sa safe passage, di ba? Because meron tayong EDCA sites, binigyan tayong safe passage, right? So, sa akin kasi, I think it's better to protect the Filipino people, except that Bongbong Marcos really has to double take on that joint exploration with somebody who does. Nakita mo yung sinabi pa ng Chinese embassy, di ba? Na parang kayo kailangan rumespeto muna sa amin. You have to prove to us that we're worthy. Oh, wow. Yun ang sagot? Yes. Yun ang sagot? And I'm like, are you serious? Oh, wow. Kami yung gagananin nyo? You're gonna back us up like that? Na kami yung bastos? Na kailangan kami yung magsabi sa inyo that you can trust us? Really? Oh, wow. I didn't know na sumagot ng ganun ng China. Yes. Yeah. They said that. Sa akin, I wouldn't work with them. I find that their Chinese ambassador here in the Philippines, bastos siya eh. Oh, you met him? No, no. Yung mga salita niya. Tignan mo lang yung Yes, lahat ng oo. Facebook posts. Yeah. Na Bastos. dinire-post ng mga DDS vloggers. Bakit nga ba? I mean, nakakalungkot talaga na mga Duterte vloggers are supporting China over the Philippines. I hope nakikita to ng mga supporters ni Duterte kung ano yung ginagawa sa kanila na tong mga influencers or personalities o mga politiko ng mga Duterte. Kasi before anything, bago kayo maging maka-Duterte, makabayan muna. Yeah. 'Di ba? Hindi pa tingin mo ba may mga supporters pa si Duterte na marami pa naniniwala sa mga ganyan siguro, no? I think so. I think so. Because, I have a friend, sabi niya, yung dun sa Dubai Oil na dumating sa Davao, di ba? Naniwala eh. Naniniwala siya doon? And learned. Did you debunk it? No. A friend just messaged niya, grabe yung client ko, naniniwala dun sa Dubai Oil. So I'm like, wow. So this is not a random person. This is somebody who is actually learned. You have the capacity to double check. Kaya nga, alam mo, yung mga Duterte vloggers, they are correcting that.
there are vloggers who would correct the Nagpa-fact check ng mga Duterte vloggers. They're fact-checking themselves, yung mga kasahanay nila, because I think they don't know the narrative na what they're doing di ba? Lahat na, so I think they have distorted reality of what's real and what's a narrative na lang Because Okay. they're doing it. They're doing it. Everything is out there. Ano ba yung latest? Si Malutikia. Ano nga ba yung pinost ni Malutikia? May pinost siya na fake news recently? Yeah, yung kay Risa Ontiveros and Ayala, that tennis player. Oh, yeah. Na parang sinabi daw naghingi daw ng endorsement ata or something. Oo, Tapos diba? sinabi ni Ayala na wala naman daw, na hindi daw siya mag-endorse ng mga politics or talk about politics or something like that. Yeah, that Pero was- none of it really happened. Malutikia, you would imagine that she would be a bit more responsible in double-checking things, right? I mean, what do you expect? Si Senator Robin Padilla nga nag-post nung sa Yung Facebook. sa Facebook na parang ownership of data, blah, blah, blah. Grabe. I mean, yun, again, tanong ko sa'yo, like for example, Malutikia, do you think she did that in good faith or do you think may Ako, I malicious don't intent? think so. I think, I'm sorry, Malutikia po. This is just my opinion, okay? I think it has malicious intent already. Was it, correct me if I'm wrong, was it publicos? Because there was a survey that put Kiko and Bam Aquino very high during the senatorial election. There was one, yeah. I'm not sure which one. I think it was publicos if I'm not mistaken. Okay. And but that's Malutikias. Okay. If I'm not mistaken daw. Yeah. Allegedly. I-fact check na lang I-fact natin. check nyo, oo. Kasi hindi ko din alam. Pero ang ano ko lang, for me, Malutikia, I'm surprised how nice you are. You're apologizing pa for saying that she maliciously spread that Why do you have to apologize? You know, you're going against your own personality, Patty, yung online persona mo, ha? Because, my God, alam naman natin kung paano sila mang-ipit. You know, what surprises, I'm surprised that I'm still surprised on how low some DDS content creators could go. Yeah. You know, I don't mind being criticized for our opinions. Yeah. Because nandito po kami, guys, hindi kami teller of truth. It's just like an opinion that I have. But then they'd go so low, dragging, like with what happened to Lovely Granada. I was like, wow, how could you do that? It Yeah. was her opinion. Pero kasi ang sasabihin nila, dahil nasaktan kami. Because they were heavily criticizing, the Dutertes would heavily criticize the kakamping sa atin na napaka-toxic nyo, ganyan. But now they're like that. Because daw, nasasaktan yung feelings nila. They take it personally Okay. So when Lovely said na wala siyang kwenta or something, she said something about, she does not make sense. Lovely said that about Sara Duterte. Aba, talagang lahat na ng character assassination ginawa That's nila. interesting. Diba? So parang sa akin, I'm scared. I'm scared na umabot ako sa ganun. That's why I'm apologizing. Wow. Pero that's interesting na ina-attack siya when, I mean, I know a lot of content creators, including myself, that have criticized Sara Duterte a lot worse Yeah. than saying she doesn't make sense. Yeah. But I think kasi si Lovely Granada broke the echo chamber, diba? So She's they're- Bisaya. Hindi lahat ng Bisaya ay maka-Duterte. Yun. It hits different Tayo ganito na tayo sabihin, ganyan naman Ganyan kayo. naman kayo. Oo. Kasi Pinglawan naman talaga kayo. Oo. Taga Manila kayo. Taga ganyan. Manila kayo, you don't understand us. You don't understand the Because- Bisaya humor. Ganyan. Pero she's with them. Yes. Oh. That's why, di ba, nagka-issue yung sa Butuan na yan na hindi naman daw part of the Davao Reach. Tiniknikal siya, di ba? Jensan. Oo, Jensan, sorry. Tiniknikal siya masyado. Oo nga. di Oo ba? nga. So, parang, they Actually, are so different talaga na. yeah, yun, I mean, I'm surprised that you're surprised nga because para sa akin, I would be surprised kung matino yung kausap ko na DDS content creator na hindi gumagamit ng ad hominem, Yes. gumagamit ng fake news at propaganda. I would be surprised. There's one, ha? Sino? For me, there's one. Sino? Si Trixie Cruz Angeles. Really? If you watch her live, Okay. she's very diplomatic. Oh. She would lay down everything. Facts, ha? Or at least the truth, ganyan. But there's a spin, at least sa dulo na lang. Like the first time na na-impeach si Sara Duterte, they're like, hindi pa yan impeach kasi sa Senado yan. She went on live and said, impeached na po siya. Iba po ang impeachment dito sa Aba? sa Congress, iba ang sa Senado. Yan, and like, wow.
Wow, Siya, okay. hindi siya nagpangit mo, boba ka, tanga ka, wala siyang ganun. Isn't In that interesting? fairness. Binanggit mo yan, that kadalasan nga mga DDS content creators, mga trolls, ay mahilig magmura, manginsulto, pero then they say na bakit daw palagi silang minamaliit o minumura, pero in reality, I think it's the other way around. Sila yung mas madalas... Ang lutong. Oo, malutong talaga, di ba? Kaya nagtataka talaga ako. Pero look at what Trixie's been saying. Honestly, I probably should get out of the echo chamber a little bit. Yes. Pero kasi hirap pakinggan talaga ng mga DDS. Si Trixie, okay. So that you just get the flow of how, so Yeah. that you understand. Again, diba sabi ko last time, sabi ko, hindi mo man tanggapin, maintindihan mo kung saan sila yung humuhugot. I mean, naiintindihan ko naman kung ano yung pinaglalaban ng mga sumusuporta kay Yeah. Duterte o kung bakit sila naniniwala pa sa naratibo ng mga Duterte. Gusto nila ng kapayapaan. Well, true. Gusto nila ng disiplina. Kasi tingin nila wala ng disiplina ang mga Pilipino. At kaya ang daming, sinasabi na marami ng krimen. Sobrang malala ang paggamit ng droga. Tapos gusto nila patayin lahat ng tao. Naiintindihan ko yun. Hindi ko Yes. maintindihan yung patayin, Yes, actually. yes, yes, Actually, sige. Naiintindihan ko, pero hindi ako sang-ayon doon. But naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Yung parang makaganti ka na agad. Oo, naghahanap sila ng pagganti. Naghahanap sila ng vigilante justice. And it's born out of rage, born out of fear. That the Dutertes instill. Yes. Because if you look at the data, may data po sa PNP, I doubt na, well, di ba si General Torre pala nakita na kaya pala malinis ang logbook sa Davao kasi dalawa pala yung ano Yeah, yan. logbook, oo. Logbook na yan. Ano nga ba tawag doon sa logbook na yun sa police? Blotter. Blatter. Oo. Diba? Yeah. Pero there's actual data that hindi, yung crime rate ngayon, hindi ganong kataas. Yeah, bumaba nga actually yung Bumaba crime rate. siya. Oo, totoo. And you know what I'm scared of? Papalapit sa 2028, the Dutertes could be very desperate enough na magtanim issue na naman. Yes. Pwede yun. To make it really feel, see, we need kamay na bakal. Yeah. Oo, totoo. Because kaya nilang gawin. Hindi Yes. po yung mga followers, yung mga Duterte, sa kaya nilang gawin, Yeah. they would Yeah. not even have a second thought. I agree. They I would mean, kung kaya nga nilang pumatay without a second thought, imagine what they can do just to be able to get power back. And Yeah. sa akin, mukhang desperate si Sara Manalo. Oh, yeah. Oo. Can you imagine? Number one, you're the girl to beat. Wala po, kahit na sinong kulay, walang nagsasabi na, hindi malakas si Sarah. Lahat nag-acknowledge that Sarah is the woman to beat. Oo. But she had to declare. Diba? The insecurity. The insecure, diba? Hindi, alam niyo yung galaw ni Sarah, hindi siya yung parang, I don't care. Meron siyang siyang kinda takot, may worry. At saka, alam mo ba na may balita na nag-hire siya ng bagong PR firm? O, hindi ko lang kung bago Alam mo yon para baguhin daw yung imahe niya na ipalabas na mas kalmado siyang tao, na kind siya. Yeah. At napansin mo, pumupunta daw siya ngayon sa mga school tours. Sus Mario Josep, ang ating mga kabataan, ipopoison na niya ang mga utak ng mga kabataan para maniwala na matino at mabait na tao itong si Sara Duterte. I don't know. In fairness, sabi naman niya, the 4 Bs, in-explain pa niya, B as in B-E. Be kind, be humble. But May ganun. Yes, meron siya speech. And then, but the point is, di ba sabi nga nila, ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. You cannot deny the fact that Sara Duterte said, ina mo, di ba? You cannot deny the fact that Sara Duterte, inimagine ko, I would cut his head. You cannot deny those facts. And one speech will not correct it. Kaya Yeah. ang daming stitches na, be kind, tas ito yung sinabi, be ganito. Ah. Because you're right, I think she has a softer look now. Yeah. Right? Nakaano na siya, half pony na siya ngayon. Kilay is life na si Sara Duterte ngayon. Wow! Ang ganda ng kilay, medyo may blush-blush na siya. Hindi na siya yung regular na
lalabas na lang tapos dyan. basta nakaano lang. Oo, diba? hindi ayos. Oo. Hindi. Now, she's very ayos. She is very well curated. Wow. Parang nagmamotherly image na siyang ganyan. Okay. Yeah. So, ito na naman ang sinasabi kong political theater. Of course. Oo. At ang isa sa mga stars nung theater na to Ang main ay character. Main character, or at least may main character syndrome. Yeah. Akala niya siya lang yung main character dito ay si Sara Duterte. Ang nakakatakot ay maraming ang nanunood na tong teatro natin ngayon sa mundo ng politika na naniniwala na siya nga ang bida dito sa palabas na to. Yes. Ano yung pwedeng ika-counter dyan? Ano yan? Dapat ba maggawa tayo ng mga TikTok videos na ipapakita nga natin, paalala na natin sa mga tao yung talagang ugali niya? Yes. Hindi yung pinapakita niya? Yeah, alam mo, ang natutuwa ako, maraming salamat na marami ng content creators na lumalabas dito sa sa social media platforms. Because I think dyan tayo lugi. Kasi we know that they have paid trolls already. Yes. Diba? That they have the China funding already. So talagang natutuwa ako na some people already feel the need to make contents and the need to share. Because there are Yes. people na hindi kayang gumawa ng content, di ba? Guys, nasa ano na po tayo, hindi na lang tayo nasa like. Nandun na tayo sa sharing. Right. Because para po lumabas tayo sa echo chamber, I know a lot of you feel siguro na parang, naku, baka i-bash ako ng mga kaibigan ko because it will be on your personal page, right? It's gonna be real people actually sharing it. But then that's what we need now. We need na makawala sa echo chamber ng mga ganyan. So you're right. I think it's a lot of people reposting and creating contents, stitching what she says versus the reality. Okay. I'm gonna do that. I'm gonna stitch that also. That's a good one. At saka hindi lang yun So maganda yung sinabi mo kasi for the viewers, dati, takot ang tao mag-post kasi nga tatakot sila mabash. Yes. Ngayon parang hindi na takot ang mga tao Napansin ko ngayon, mas matapang na ang mga Pilipino ngayon. Parang I'm gonna post this is what I wanna say. Yeah. F all of you. kung hindi kayo naniniwala at kung may mga iba dyan that don't agree, bahala kayo. Ganun na ngayon. Yeah. And maraming pwedeng gawin ang ating mga kababayan aside from doing content. Kung hindi nila kaya gumawa ng videos, they can do a written post. Yes. They can share. They can comment. Yeah. Pwede sila makipagbardagulan on the comment section. Yes. Pag may gagong Duterte troll dyan na bumabanat ng maling impormasyon o nag-ad hominem, nang-iinsulto lang, pwedeng bumanat sila. Yeah. Yun ang nakita kong pinagkaiba ngayon. So maraming paraan kung paano ka pwede makisali dito sa laban na to You're right. Di ba? Doon sa comment section, Important ako yun. lang personally, when I search, when I go through my social media, I really read the comments. So can you imagine how many people are swayed in the comment section? Yes. So Chris is right, maganda mag-comment kayo doon. Yeah. Or answer the people na Yeah. nag-narrative, na mali ang sinasabi, ganyan. Yung mga, ang dami kasi dyan, like when I read my comment section, puro, bobo ka, adik ka, yung mata mo ganyan, yun, huwag nyo nang pansinin. Pero yung nagnanaratibo sa baba, na hindi nung panahon ni Tatay, ngayon ang, because of yung sinabi ni Meow Meow na 1 week pa lang may plano na sa COVID, nakalagay doon, pasalamat ka na si Duterte ang presidente doon, kung hindi, patay na tayong lahat. Wow. Yung mga ganyan na mga linyahan, di ba? Remind them of the ECQ, MECQ, the contact tracing. Di ba even if I went out kasi a lot during the lockdown, doon maski sa palengke, lalagay mo yung number mo, pangalan mo, address mo, di ba ganyan? Baka ngayon yung ginamit sa Pogo ng mga scam natin na ganyan. Wow. That's just may naisip ko. Sabi ko, kanino napunta lahat ng information natin na yun, di ba? Yeah, not only that, during the lockdown, alam mo yung mga dayuhan na nasa Pogo, nakakapagtrabaho pa lahat, nakakalabas silang lahat. During the mga ECQ, MECQ. Oh, wow. Hindi mo alam yun, Diba? Siyempre, naka-lock in tayo lahat Yes. Kaya hindi natin nakikita pero nakakalabas sila. Yes, diba? Lahat sila. Libre mang-scam, manggago, manggawa ng kalokohan. Tayo, habang lahat tayo naka-lockdown. Naka-lockdown. Ang tagal po ng lockdown natin, guys. My children didn't even go back to school I think for 2 whole years. And then yung 3rd year pa, kung hindi pa si Bongbong Marcos nag-open nun, they were still parang half work from sa bahay and then half
yung nandun talaga sila physically. Yeah. I hope, alam nyo guys, kasi ginagamit na naman tong COVID response in comparison to the response of Bongbong Marcos sa oil crisis. We're not saying one is better than the other, but then my God, look at the facts naman. Yeah, Let's totoo. not forget what happened. Yeah, and honestly, itong oil crisis, this is happening all over the world. Because wala tayong lahat magagawa eh. Walang presidente ng mga bansang sa Southeast Asia or even actually sa buong mundo. Yeah. Wala na nga magagawa kasi lahat to din sa isang tao lang. Si yun Trump. yun. Oo, si Trump. Si Trump nga hindi niya mapabukasan yung yung State of Hormuz, di ba? Oo, siya nga hindi nga niya kaya nga nagwawala na siya ngayon. Unhinged na si Trump dahil doon eh. Ang dami niyang warning, di ba? Oo. I'll give you 72 hours. May ilang 72 hours na yan, di ba? Kaya nga di ba tawag sa kanya, Taco? Why? Trump always chickens out. Okay. Oo, yun ang tawag kay Trump eh dahil doon eh. Iibahin na naman yung timeline. Deadline. Oo, Sige na ang nga. takot ko ngayon, nagbigay nga siya ng timeline ngayon na 48 hours. I am praying na sana may magpigil sa kanyang administrasyon na wag gawin yung sinasabi niya, bobombahin daw niya lahat ng power plant at saka mga bridges sa Iran. Dahil pag ginawa niya yon, kawawa ang mga civilian, inosenteng civilian na sinasabi niya na gusto niyang tulungan, makawala sa isang oppressive regime. Pero pag ginawa niya yon, he wants to bring Iran back to the Stone Age. Yeah, he said that, di ba? Oo, hindi na siya magiging bida dito sa mata ng mga Iranians sa naghahanap ng freedom eh. Magiging kalaban na siya ngayon eh. And he's going to US is not looking good right now. And that's why nga, for me, yung mga nagsasabi na parang, kayo mga mas pumapanig sa US kumpara sa China, ano ngayon? Yeah. Alam mo, hindi ito sa pagpipili between China and Exactly, US eh. it's not. Diba? It's about having an independent foreign policy. And ibig sabihin yan, pag may bansa na bastos sa'yo, binabastos ka, hindi nirerespeto yung soberenya, syempre, kailangan ka magsalita, di ba? Whether that's China or the US. Ibang i-ed ka sa mga militarized bases na ginawa ng China using our own soil to create these artificial islands without our permission, nor are they mutual defense pacts na meron tayong joint benefit and I allowed you. Hindi, they just did it on their own. Kaya yun ang hindi maintindihan ng mga Duterte trolls na hindi, naintindihan nila. Sinasadya lang nila to para lang talaga malin lang ang ating mga kababayan, including ang mga sumusuporta kay Duterte na maniwala na mali tayo dito. Yes, because sa surveys, mas marami pa rin ang anti-China. Yes. Because it's the truth. Yeah. China would matter in the 2028 elections. It will. Yeah. It will. So they're trying talaga slowly na maging palatable, maging acceptable ang China sa ating mga kababayan. When you say that, what do you mean maging acceptable ang China sa atin sa 2028 election? Wait a minute, they're not in the ballot box, are they? Sarah is. Yun. I'm just trying to get you to say it. Para lang magalit yung mga Duterte supporters na naniniwala pa sa trolls. Yeah, so ano sinasabi mo? I mean, sige, go. Spit it out, Patty. Ano sinasabi mo? Sa akin mo, alam nyo guys, sa atin lahat, 'di ba? Yung pagdating sa China, alam natin na walang beneficial na kahit ano because sila ang gagago sa atin. Ginagago na tayo ngayon. What do you think will change? Hindi yung panggagago nila pagdating sa 2028. It will just be easier because if you let Sara Duterte win, if you're gonna vote for Sara Duterte, it will be so easy for China. To do whatever they To want. do whatever they want. Walang pushback, walang kahit ano. Yung sabi ko nga, yung war na kinakatakutan nyo, China doesn't even need that. Yeah. Not even a single gunshot. Hanggang water cannon lang kasi kayo, tinakot na kayo ni Digong. Yeah. Kasi kayo, tinakot na, dinivide na tayo, pinatakot kayo sa war, but I'm so happy that there are still majority of us that believe that atin ang West Philippines, si atin yan. And we just need a little bit more paniniwala at huwag kayong masway dyan sa Duterte narrative na magwo-war tayo with China. Yeah. You're not. So kasi ginagawa lang nga nila yun para sa interest ng China at the end of the day. Yeah. And I mean, are you saying that, what do we call somebody like that? Na tulad ni Sara na pumapanig sa China kumpara sa sarili niyang bansa. Tapos may posibilidad maging presidente pa to ng China. I mean, presidente ng Pilipinas. Anong tawag mo dyan? Alam mo
ako feeling ko binenta na nila tayo. I think may kapalit yan. This is not just a personal relationship with Xi Jinping. Yeah. It's not. Yeah. Why would you do that? Yeah, why would you do that? would you Exactly. do that? Kahit even if they have the personal relationship, I'll still watch over Philippines. If I Yeah. was, kung isa ako sa mga namumuno dito, kahit meron akong kaibigan ko si Xi Jinping, hindi ko ibibigay sa China lahat. I mean, the fact that umutang ang mga Duterte ng marami sa China, Yeah, na mas mataas ang interes. 10 times more. Yes. 10 times. Pambihira. Doon pa lang guys, 'di ba? Kahit na sabihin mo pinagkakatiwalaan ko si Chris, utang ako sa kanya, saan ka pupunta, 'di ba? Sa dalawang kaibigan mo, kanino ka magungutang? Oo. It's very logical na doon sa mas mababa ilang Yeah. interest na magpautang, Yeah. right? But no, because Tatay Diggs has to protect his personal relationship with China. Doon siya pumanig sa mas malaki magpautang ng interes, 'di ba? Again, I don't know if it's his personal relationship that he was protecting. Okay? Kasi, I mean, mahirap na maniwala na personal relationship lang. And I really think, like you said, nakinabang siya talaga dito. And we don't know that for a fact. Yeah. But by all indications, Exactly. mukhang ganun ang nangyari. Nakikinabang ang mga Duterte sa China in more ways than one. Oh yeah. Hindi lang pat on the back, thank you. Yeah. More ways than one. At you guys make your own conclusion kung ano ba talaga Doon sa yun. vaccine, di ba? Sa vaccine, Oh, yeah. yung Sinovac, magkano yun? Mas mahal Yeah, pa. mas mahal. Ang vaccine ng China kaysa sa Moderna and Pfizer. Tapos nag-order pa sila na marami na Yes. nag-expire din. Yes, Pero tas- binayaran na nila. Yes, tapos ang sabi pa, guys, ito pa isa nilang propaganda dyan na ang dami daw dinonate ng China na vaccine. Hindi po totoo yun. Konti lang yung dinonate nila. Mas marami tayong in-order. Binili. Binili. Na-expired. Na na-expired. Sus. Ay, So naku. it's really a propaganda na talaga. Yeah. And it's very sad. Alam mo, ang nahihinayang ako doon sa mga taong naniniwala at pinagtatanggol yung pinaniniwalaan nila. Oh. Pero nakaangkla sa fake news. Nakaangkla sa propaganda. You know, it's so easy. Guys, alam nyo, ang dali-daling mag-chat GPT. Chat GPT na lang. Huwag ka na mag-Google kasi sa Google, medyo complicated questions pa siguro. Iisipin mo pa yung eksaktong gusto Yeah. mong hanapin, di ba? Punta lang po kayo sa ChatGPT, pakwento nyo kunwari, kamusta ba ang Pilipinas nung panahon ng COVID? Ano ba yung response ni Digong Duterte sa COVID? Ganun lang po kadali because ChatGPT won't tell you lies, di ba? Ang pinagkukuhanan pong source niyan, yung totoo, hindi propaganda. They can sift narratives, right? I don't know about ChatGPT not telling lies. Sometimes nagsisinungaling si ChatGPT. Oh, really? Yeah. Okay. Nahuhuli ko na si ChatGPT nagsisinungaling. Pero kasi the way he says it sometimes, or he or she, gender neutral, sometimes the way it says it, you believe it's true. And then pag nahuli mo, kasi sometimes alam ko yung information, I'm Okay. like, mali yan ah. Kung wala mo si ChatGPT, sabi niya, yes, you're right, mali pala yun. I go, but why would you say that? I go, well, because, sabi niya, I stand corrected. Ko correct niya sarili niya. Tama ka pala, ganun. Oo, nangyari na yun sa ChatGPT. Hindi yun always totoo. Totoo. And again, it could be an honest mistake, Yes. but the way ChatGPT kasi speaks, parang kala mo fact yun. Nagnanaratibo si Yes, ChatGPT. nangyari Aloha, na yun. ChatGPT. So what would you trust? Trust your own. Your own. So, in other words- Kunwari, ikaw di ba, like, okay, sige na nga, yung PhilHealth ni Risa Ontiveros, totoo ba yan or hindi? Naniniwala akong totoo, but sana ang dami nagsasabing hindi. So, saan ko titingnan? So what I do is I read all the news stories about it from verifiable or reliable news sources. What's reliable to you? Honestly, I find Rappler reliable. PCIJ is reliable. Verifiles is reliable. So yung PCIJ and Verifiles in particular are both very reliable. Kasi dun magre-research sila and they just upload it. And it's literally, bahala kayo what you do with the information. Oh, ikaw mag-interpret. Oh, na ito na. ganyan. This is the Okay. info. So, Rappler, I like Rappler. Inquirer, parang nawala na sila sa limelight ever since Digong threatened and basically destroyed Rappler, Inquirer. Yeah. At Philippine Star, parang wala na rin yung dalawang yun ngayon eh. So, Teka, congratulations muna kay Rappler, ha? Yung sa Supreme Court decision na talagang wala na. Okay, lahat ng ginawa ni Digong dati, Tingnan-
tanggal na. Pero tingnan mo yan, how the law was weaponized. The SEC was weaponized against Rappler without any basis. And yun nga yung, yan ang ayokong bumalik tayo sa ganyan. BBM made a comment na nga na pag mali yung naboto natin, baka bumalik tayo sa panahon ng dating administrasyon when malala ang fake news. Sinabi ni Bongbong Sinabi niya mawawala hindi lahat ko ng narinig yan. not yung fake news particular, but sinabi niya mawawala daw yung gains na na-achieve natin at baka we might go backwards daw. And I know pinatatamaan niya talaga doon ng mga Duterte without saying it And para sa akin totoo naman yun umabot tayo sa punto at we were at the lowest point of our moral compass nung last administration. At marami akong mga kaibigan na Kristiyano na pumupunta sa mga Sunday hearings nila or Sunday services, yet harap-harapan would tell me, hindi, okay nga yun na pinapatay ang mga drug addict. Yeah. I'm like, wow. Tapos sabi ko, sigurado ka dyan sinasabi, okay lang pumatay. Actually, and then, nakikita mo nagkakaroon sila ng cognitive dissonance. Yes. Hindi nila ma-explain kung bakit sila nag-agree. And then they can't even explain why they agree with what Duterte is doing. And match that with their own faith. Yeah. And then I would say, okay lang ba siya minumura yung Diyos na dinadasalan mo linggo-linggo? Hindi nga okay yun Pero naintindihan ko naman kasi si Duterte. That's not what he meant. Wow! What did he mean? I mean, what else could he mean? Context kasi. Hindi nyo alam yung context. Oh, he is a 3D chess player. Art of War. Oo. Magaling si Tatay Diggs dyan. Diba? Grabe, ang galing nyo mag-explain at magpalusot para sa kanya, diba? So, yung ngayon, moving to 2028, may lumabas nga na survey na yun na nga, yung mga senatoriables natin, the top 3 were sina Risa, Kiko, and Bam. Right. Now, moving to 2028, ano tingin mo? How does this landscape look seeing all these surveys, the result of the 2025 elections? Do you think na somehow mas marami na sa ating mga kababayan ay nagigising? I'm so hopeful. Alam mo, as in, sabi ko nga sa'yo liwanag sa dilim sa 2028. Again, mahaba pa to. Marami pa po tayong kailangan gawin. But the fact that lumabas sila na sila yung top 3 doon sa Senado na nakikita ng kababayan natin na may ginagawa talaga. Yes. Ito yung inaakusahan ng mga Duterte na tahimik lang. Right. 'Di ba? Kasi doon sa naratibo nila, kailangan, wala namang ginawa yung mga yan May ginagawa po. And the survey says it. It's not on social media. It's not the noise of social media, but real people on the street being asked, kamusta, sino ang mga top na senador na nakikita nyo nagtatrabaho for us. And it's very nice that a lot of people are appreciating the fact that it's not anymore the noise Sino ba maingay si Robin Padilla? What has Robin Padilla done? Si Marcoleta, sa totoo lang, maingay siya sa ganyan. Pero anong batas, ano ang mga ginagawa ni Marcoleta para ikabutin ng mga buhay ninyo? Alam mo, yung isa, si Robin, sorry talaga ako, nagsusorry ako. I don't like insulting people. And I'm sorry for the people na walang alam. Pero Robin is making you look all bad. Sobrang walang alam si Robin. He should not be in Senate. And I'm glad Mariel Padilla agrees with me that hindi nga natin deserve si Robin Padilla at hindi na siya babalik sa Senado. Thank you, Robin Padilla, na hindi ka natatakbong Senado. At sana hindi, baka tumakbo siya vice-presidente. Wag naman. Oh, please naman, Robin. Alam mo na, yung parang alam mo naman sana yung abilidad mo kung gaano ka andito lang. Huwag mo na subukan, okay? Diba, if you feel that hindi mo nakakaya sa Senado, punyeta, ano pa yung Vice President? And the Vice President is not just a spare tire. He said that, diba? Spare tire lang naman si Sara Duterte. Punyeta, tiya mo, maski spare tire si Sara Duterte, nandyan pa si Bongbong Marcos kasi si Sara Duterte ang papalit. Yeah. Ako, that's what I feel Yeah. Parang sasabihin nyo, pangit hindi magandang ginagawa ni Bongbong. Anong gagawin ni Sara? Oo nga. Honestly, guys, kasi kapakanan natin ito. Kapakanan natin, ang Vice President po is not a spare tire. We should know their policies also. Hindi yan hindi, gusto ko lang si Sara, tapos kunwari si Robin Padilla. Punyata, what if something happens to Sara? And Robin Padilla, imagine Robin Padilla as your president. Yeah, it's like an alternate universe. Kasi alam ko, naiintindihan ko the love of the Muslims for Robin Padilla. He really serves them. He really makes an effort to make them feel, part of the Philippines, as they say.
But guys, hindi po ito feelings and emotions. Anong alam niya sa ekonomiya? Anong alam niya sa mga polisiya, 'di ba? Maraming mga Muslim na namumuno at mambabatas dyan na mas magaling at mas marunong Exactly. at mas nagre-representa ng mga Muslim kumpara kay Robin Padilla. Yes, because Robin Padilla, guys, does not represent all of you. He represents the Dutertes first and foremost. Before anything else, Before yes. anything else, before the Filipino people, before Well, the inaamin nga rest. siya, natuta siya ni Duterte. Inaamin niya yan, natuta siya ni Duterte. Sunugin mo man ako, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin ako. Grabe, ano kaya yung amoy na yun, ano? Panghi siguro nun. Alam mo kasi, i-refresher natin yung mga ating friendly friends. Alam niyo ba kung bakit ganyan kalaki ang utang na loob ni Robin Padilla kay Digong? He won't be the senator now if not for Duterte. You'd be in jail. He will still be. No, he was granted pardon na Yes, diba? exactly. Pero yung kay Duterte, binigay sa kanya yung karapatan niyang bumoto at Yes. karapatan niyang tumakbo Oo. ulit. Diba? Lahat po ng nangyayari kay Robin Padilla sa buhay niya ay utang na loob niya kay Tatay Diggs. I mean, And si Robin Padilla, guys, sa totoo lang, it's a good example of second chances. right. Kasi 'di ba gago yan? I mean, he was jailed for it, right? Yes. Illegal firearms. Yeah. Maraming mga barel na dapat bawal ang nahuli sa kanya. He was sentenced. He was in prison, not jail. Nasa Muntinlupa po yan, Yeah. nakakulong. Pinardon lang po, if I'm not mistaken, Ramos, right? Pinardon siya nung una, pero conditional pardon. Right. Ginawa ni Duterte, absolute. Absolute pardon. Kaya ang laking utang na loob ni Robin Padilla sa kanya. That's Yeah. why he will serve the Dutertes I- first and foremost. I understand. Alam mo, naintindihan ko si Robin Padilla. I mean, kung yung amo mo naman talaga ay inaalagaan ka, pinapakain ka, at lahat ginagawa para sa'yo at kaya umabot siya sa punto ng buhay na tumino na yung buhay niya dahil Yeah. kay Duterte, naintindihan ko. At least sa kanya naintindihan ko. Pero hindi ibig sabihin dapat tumakbo siya sa kahit na ano pang posisyon. Tama na. Pumunta ka na lang sa hig, doon ka na lang sa may selda niya, doon ka na lang maging tuta niya. Okay na ako doon. O kung gusto mo social media, sige, doon tayo magbanatan sa social media. Okay na ako doon. Wag lang as isang senador ng ating bansa. Ngayon ito naman si Marcoleta, ito tahol din doon ng tahol eh. Ibang klaseng aso naman to. Yung isa tuta, ito naman, attack dog. Attack dog. Oo. Oo. Si Marcoleta unhinged din yan no? Talagang lahat titirahin. Mhm. Lahat. Pero ito, siya yung di ba? Siya yung nag-issue sa bend the law. Ah, Siya ba yun? Parang Bend- you're bending the law. yeah. Okay, it was Tulfo who said it, pero he made a big deal out of it. Mm. Tama ho ba yan? No nagbe-bend ng law. Siyempre, yung mga Duterte, law bender. Punyata yung mga Duterte, lawbreaker. Oo. Diba? Mas matindi po ang pag-break ng law kaysa bend ng law. Yeah. My God. Yeah, bending the law kasi is an interpretation of the law. Breaking the law Yes. is not going. Kumbaga, screw the law, Screw the I will law. not follow it. Yes. Marcoleta is a law breaker. Breaker. Okay. Ang problema, yung batas, hindi siya kaya. Tingnan mo yung nangyari sa Comelec. Yes. Di ba? He broke the law. He broke the law. Tapos ngayon pinalalabas ng Comelec pa. Comelec naging lawyer ni Marcoleta na sabi na, hindi, walang nangyaring masama dito dahil look, we have this new provision Yeah. na nakalagay dito na hindi kailangan i-disqualify si Marcoleta. Nakangiti na si George Garcia nung sinasabi niya. Laki ng ngiti niya. We found a loophole in the law Grabe, that no? says na hindi siya pwedeng matanggal dahil hindi na daw to criminal offense. Therefore, ang pwedeng lang mangyari ay siguro baka masampahan ng fine of 1,000 pesos. Yeah. That's it. They don't, ito ang nakakasa dito, hindi nila nakikita yung magiging implikasyon na to sa future Yeah. ng mga tatakbo. Ano kaya hold ni Marcoleta, no? Kasi inamin niya eh. Yeah, Sinabi inamin niya. Nakiusap sa akin, yung nag-donate sa akin na wag ko na lang isulat. Oo. Inamin niya, there's pag-amin already. Tapos, Why? O yan, tiyan mo, napabend mo, napabreak mo yung law, Yeah. nakahanapan ng loophole para sa'yo. I really don't understand kung anong kapit nito. I don't know if it has to do with INC or something like that talaga. I wouldn't be surprised. Kasi, I mean, alam naman natin yung hawak ng INC sa ating gobyerno. Marami mga appointees na pupunta sa loob ng gobyerno na INC.
At I don't agree with it. I don't agree with it. But Dapat talaga hiwalay ang politika sa religion, pero yan ang nangyayari ngayon sa ating sa ating mundo, sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. The separation of church and state, right? Yes. Sasabihin nila, yung mga Katolikong pare, bakit kayo nakikialam? Pero pag INC, kumakampi sa kanila, parang, hindi, ang sabi ng INC, di ba dyan lang naman sila nakahugot ng numero sa kanilang peace rally? Because all other mausog rally, wala naman nangyari. Yeah. And then add to that yung mga tulad ni Kibuloy, di ba? Yung mga ganun. Kaya nga, sa akin, talagang kailangan i-separate talaga yung church from state. Kasi otherwise, we're gonna turn into yung mga religious extremist countries sa mga Middle East. Nakakatakot yun kung umabot tayo sa ganung punto. Yeah, and what happens now? Like, we saw that INC flexed with Marcoleta, right? Yep. Nakita natin yung powers nila. And this happened allegedly, in the local elections, kasi we know that INC naman talaga endorses, right? But sa local kasi, it's a very, very thin margin Sometimes, you can win with 100 Right. lang. And the INC vote, the INC endorsement is very, very crucial. Because it's a national, it's 2 million, Yeah, diba? mas mahirap Mas mahirap. Yeah. You see the difference between Bongbong Marcos and Leni Robredo. It was half, right? So sa lokal kasi, na-flex nila doon sa mga local candidates na endorse mo si Marcoleta, panalunin mo dyan sa'yo, wala tayong problema sa endorsement mo naman sa lokal na posisyon. I don't know if you went around, but there were tarpaulins with one local politician and then Marcoleta under. Oh, wow! Yes. Hindi ko napansin yun. May mga ganon. Dalawa silang muka sa isang tarpaulin because that's the kasunduan. Yun yung Right. napag-usapan. And if makita yung mukha ni Marcoleta, then INC knows to vote for this local candidate. Exactly. Giving them incentive to put his face there. Exactly. So nag-flex ng INC. We know kung anong kakayahan nila. Mm-hmm. What will stop them from doing this for other political positions, right? It's very sad. So may mga kumakalat nga ngayon. Daming kumakalat na mga speculations tungkol sa mga tatakbo sa 2028. At may mga kumakalat na paano kung tumakbo din, baka nag-audition na si Marcoleta maging VP din ni Sara Duterte. Diba? Ilan na sila? Si Robin, si Marcoleta. Ang dami. Sino pa ba? For senator naman, si Guanzon. Si Guanzon. Sino pa ba? Hi, Rowena Guanzon. Isa pa yon. Grabe. Alam mo, tinignan ko nga yung sinabi mo that she was the endorser dati na kailangan tingnan yung impeachment ni Sara. It's true. I didn't know kasi. That's why itsura ko sa'yo dati. Pero really? Ay, oh my God. Iba Diba? ka, girl. Anong nakita mo? Anong light ang nakita mo? Para ganyan ka. And, di ba yung kay Robin Padilla? Yeah. Sabi niya ng 2022, huwag niyo namang iboto yan. Tapos biglang ngayon daw, Yeah. na-misjudge lang daw niya. Oo nga Ikaw naman. So, ang interesting doon, ang sinasabi ko nga dito, ang interesting kay Guanzon, the facts remain the same. Yes. Static. Yes. Walang nagbago. Wala. Hindi nag-master's degree si Robin. Hindi, wala. Walang nagbago para magbago yung Pananaw mo. yung pananaw mo at yung opinion mo dito sa taong to at sa mga bagay na nangyayari. Pero kay Rowena Guanzon, nagbago yung isip niya sa lahat, pero walang nagbago sa mga katotohanan o sa mga facts. True. Kaya yun ang kapagtataka, anong nagbago sa kanya? Kasi sa kanya lang may nagbago Yes. Na biglang ngayon, go Sara Duterte, go Dutertes all the way. Kahit minumura na siya ni Topacio. Ay, oo. My God, harap-harap. Oo. Ibang levels. Yung nagpe-pretend dyan, yung mga ganyan. Yeah. Kasi, I would not be surprised dun sa mga Duterte na medyo they're very wary of who Sara should trust. Yeah. 'Di ba? Because of what happened sa Unity, si Amy na lang yun nasa kanya. Rightfully, ako sa akin talagang my God, thank you Bongbong Marcos na talagang kumawala ka na dyan kay Sara Duterte. Now, ngayon, yung iba't ibang lumalapit na ganyan, siguro praning na rin pati si Sara. Well, praning naman talaga to si Sara Praning. Duterte, tingin ko from the start. Yeah. At hinahanap niya is this undying loyalty. Yes. Yan ang nakikita ko You hinahanap. die ng- for me. Yeah, ganun ang gusto ng mga Duterte. It's never been about merits, ability. Oh, yeah. It's always been about loyalty. I don't care if you're competent. Basta loyal ka,
you will parang aambunan kita. Yeah. Basta loyal ka sa akin. Kahit na wala kang alam, okay lang yan. Nakita mo yan sa mga nakasurround kay Sara Duterte. Yeah. And I think that's what makes it very dangerous, yung ganyang blind loyalty. True. At hindi ko alam kung how to break that loyalty. Kasi may iba sa kanila nga, tingin nila, ang dami ng ginawa ng mga Duterte para sa amin. Kaya kailangan ko maging ganito ka-loyal. Yung surrounding kay Sara, that's very interesting because of the incoming impeachment trial. Mm. 'Di ba? Yung si Powa, ginawa niyang lawyer niya. Yep. Kasi, tapos, yung mga tipong nung Quadcom, kasi diba sabi na, hindi po namin alam kung ano yung nangyari dyan. Si Sulaika, how can you not know? How can you not know kung para saan yan? How can you not know yung mga ganyan, diba? So this impeachment trial is very, very interesting to see the loyalty, how they will break the law or bend the law to prevent the truth Right. from coming out. Ano yung ipaperjure nila, up to what extent sila magsisinungaling para pagtakpan si Sara Duterte. Well, ngayon pa lang nakikita mo na, even before, ito na, parating na tayo sa exciting part, di ba? Exciting na talaga to. Exciting Pero to. even before this, nakita mo na lahat ng mga steps na ginagawa ng mga Duterte para ipatigil to. Yes. Number one, they tried to destroy the credibility of the Committee on Justice and Congress by saying na with Toby Tiangco being the mouth for this one, na Yeah. sinasabi niya na kaya lang naman nila ginagawa itong impeachment dahil ayaw nila si Sara maging presidente. Dahil pag maging presidente yan, walang areglo. At hahabulin daw ni Sara Duterte ng Yes. lahat ng corrupt. 100 million % daw siya. Sinong linoko mo? Oh. Bira talaga to si Toby Tiangco. Alam mo 100 million % sure ako. Okay? Mapapawalang sa- Na DDS tong si Toby Tiangco. Ay. Oo, closet DDS to. Yan, 1 million % sure ako dyan. Lahat ng mga sinasabi niya nakapagtataka eh. Well, lahat naman sila, hindi ako DDS, pero DDS. Yun na nga eh, di ba? The in DDS, yun na tawag ko. Yung mga in denial Duterte supporters. Yan, mga in DDS tawag ko sa kanila. Pero yan As yung isa. impeachment, Tapos ginawa pa ni Mike Defensor ngayon doon sa 18 Marites, di ba? Na Marines na lumalabas daw na kaya naman nangyayari itong impeachment dahil at saka yung sa ICC dahil daw nabayaran itong mga to at maraming bribe daw na nangyari. Ganun. So they were doing everything they can and they were doing that para kumalas ang military. Yes. Nagsuporta kay BBM para na hindi nga matuloy itong impeachment. Oo. They were trying to do everything. Sabay-sabay lahat yan nung Yes. time na yun. Yes. The Pero timing, no? Oo. Yeah. Pero wala, matutuloy pa rin ang impeachment. So, kaya nga exciting na Kasi eh. ako sa akin, how do you expect the military to break away when alam nilang pro-China ka? Ayan, exactly. Yep. That's just my assumption, Yeah. di ba? It's true. It's true. As a matter of fact, a lot of the military do not want Sara Duterte to win kasi nga, pinaglalaban mo ang bansa mo, tapos yung presidente mo, Exactly. nasa bulsa kaya ng China? Kaya, tinatanong ko Kaya, oo. yung sinasabing alam ko. Posible na sa bulsa ng China. O kahit sabihin natin hindi, nagkakaroon ng mga speeches para i-celebrate ang Chinese mga anniversaries in Mandarin. Yeah. Pambira ka. Effort, ha? Effort. Oo nga eh. Oo. Isa ka sa mga namumuno sa ating bansa, nagmamandarin ka para magbigay ng celebratory message sa China. True. Grabe naman, nakakahiya ka talaga eh, di ba? So, kaya mahihirapan sila dito. Yung isa pa, nakikita ko ngayon, yun, ginawa nung mga Duterte campo ngayon ay yung pagtakbo ulit sa Supreme Court. Tumakbo na naman sila ngayon. Sabi naman nila ngayon, unconstitutional daw yung ginagawa. Oo. Di ba nung last year, sabi, hindi siya binigyan ng due Due process. O tapos ngayon na mahaba, Mahaba. gawin na natin to, wag nating madaliin. Oo, bagalan natin, oo. Bagalan natin, isa-isahin natin. Oo. Ayaw naman nila. Ayaw na naman. Teka, dapat sa Senate yan, dapat sa Senate yan. Oo. You know, and for a lot of people, I think, kasi if you are confident, you don't need 60, ilan ba lawyers? 16 lawyers, Marami. 18 lawyers, you don't need that much. Yeah. You know, yung may, I think it was Jess Falsis who said na mag-sign ka na ng waiver. Kasi alam mo, pwedeng tapusin mo na, wag mo nang aksayahin ang resources nating lahat. Just sign the bank waiver, show us na wala talaga, and then it's over. Yeah. That's it. Pansit. Mapapahiya ka. And I think, you know, the impeachment could actually make or break you. Yeah. It could solidify na, okay, Sara is clean, let's go. 2028 is yours now pa lang. But it could also enough na parang, bakit ka takot? Nga. Diba? Kasi dun sa survey niya, a lot of people distrust her because of the allegations. Yeah.
And she refuses to confront it head on. Yeah. Her bloodbath, hindi naman totoo because, Yeah. diba, sabi pa niya, maniniwala ka ba? Sabi niya na, hindi ko alam na nag-file sila ng TRO sa Supreme Court. My God, does that make you a weak leader? Because everybody knows that you want a bloodbath. You want to clear your name, but then these people, your minions, Are stopping you from my clearing your God, name? Ay, Diyos me naman. Baka naman hindi mo lang narinig ng tama. Baka sinabi ni Sara Duterte, gusto niya ng bubble bath. Hindi bloodbath. So, baka lang nagkamali ka lang sa pagrinig mo. This is such a very good opportunity to clean her name. Yeah. And yet, she Diba? doesn't want to take the opportunity She to do doesn't so. She doesn't want. Di ba, tapos lumabas pa siya na inamin niya na pumunta siya sa mga bangko na nakalista, yung linabas si Trillanes, at meron daw siyang bank account Oo. na hindi alam ng bangko kung paano nangyari yon. Guys, you know, it's Monday, go, go, go. I mean, kung kailan lalabas, punta na kayo sa mga bangko niyo, particularly BPI. Yeah. Diba? Kasi BPI yung linabas ni Trillanes Yes. Baka naman meron kayo dyan, Oh. somewhere out there na hindi nyo alam. Oo nga. Nakakatawa, hindi daw niya alam, pero alam ng buong mundo, no? Tsaka, I mean, we all know how hard it is to get, you know, To open a yung bank mga account. kailangan mo ng 2 verified Yeah. national ID. Yes. Diba, your signature. Yeah. Hindi ka pa pwede magbukas ng bank account na wala kang pipirmahan na ganyan. Yep. Diba? You cannot do it via whatever. It's not as easy as like a GCash account Tama. or a Paymaya account or Yeah. something like that. It's harder. Yeah. And there's documentary something there, diba? Yes. So ngayon, napapunta na tayo dito sa impeachment. Alam mo, I think the lawyers are running out of options. And I think aabot naman to sa Senado. I think by late May, aabot na tayo sa Senado. And Tito Soto said forthwith, right? Forthwith, yes. And I think that this will happen. And ikaw ba gusto mo ma-impeach ma-convict to si Sara Okay, Duterte? there are 2 things kasi dyan eh. The conviction of Sara Duterte is depends on the number. Para hindi tayo for me, ang ginagawa ko, para hindi ako masyadong ma-disappoint is, we know that it takes a lot. It's 2/3. Yep. It's 18. Yep. Diba? And we know that yung solid Duterte block is enough not to get a conviction. What I want lang is the opportunity for all of us to hear what's out there. So, Sa akin. sinasabi mo hindi ka na umaasa na makakakuha tayo ng conviction? Kinda. Okay. Alam mo sa akin ganito. If the evidence is strong, I urge our Senate to convict. Dahil yun ang nararapat. At huwag nilang lalagyan ng politika dito sa usapan na to. Na hindi kaya lang naman to ginagawa itong impeachment dahil tatakbo siya presidente at takot lang yung mga kalaban niya na manalo siya maging presidente. Kaya hindi natin siya i-impeach. Yeah. Hindi natin i-convict dahil sa rason na yun. That is the wrong reason not to convict somebody na kitang-kita na may ginawa na impeachable. Yes. Ngayon, kung hindi matibay ang ebidensya, then acquit. Yes. And I am perfectly fine for her to run for president at malaman nga natin kung nasaan ang utak ng ating mga kababayan. Oo. Kung ang mga kababayan ba natin ay ewan ko lang kung brainwash ba ang mga kababayan natin o nagising na. Gusto ko malaman kung nasaan tayo. That sends a stronger message sa ating lahat. Kung nasa na ba tayo at kung umaayos na ba tayo sa pag-iisip. Because kung sino mga binoboto natin is a reflection of who we are at that moment in time. Yeah. And I'd rather see that. Yeah. Sa akin, I mean, again, pag matibay ebidensya, dapat ma-convict. Pero kung kahit na hindi siya ma-convict, I am ready to go in 2028. Malaman natin anong katotohanan ngayon. Eka nga, sabi nila, talunin nyo na lang sa 2028. Oh. Pero tama kayo, why would we give somebody, ako lang sa akin, why do I say na baka hindi ma-convict? Because of the Duterte block Yep. nga. Yun lang naman ang gusto nila eh. Yep. Diba? I would ask nga our kababayans, kayo po, kung walang pagtatanggal sa karapatan ni Sara Duterte na tumakbo sa 2028, do you want the impeachment to proceed? Diba? Sa mga ka-DDS, sa lahat sa atin, wag na mag-DDS or ganyan, kung walang kaakibat na, Madi-disqualify. she cannot run Forever. sa kahit anong public office. Kung hindi po tayo aabot doon. Kung ang impeachment ay papakita lang sa atin lahat ng ebidensya, ang katotohanan, would you be okay with it?
Kasi I think marami ang naghihinder dyan. Kasi hindi, talunin nyo na lang sa 2028. But then, we want to know now pa lang. Because we are such in a fragile... yung Pilipinas po, hindi na siya ganun kaayos na kaya mong ipagkatiwala sa isang taong kamay na baka lang ang solusyon. Yes. At nakita Sa nga natin sa mga ibang bansa na yung ganyang klaseng solusyon na kamay bakal na wala naman kakayahan, walang abilidad, Yeah. ay lumalabas, mas malala pang nagiging problema ng bansang yon. Kaysa nakakatulong, mas lalong nakakasama. At para sa akin, para makaalis tayo dito sa sitwasyon ng kadiliman versus kasamaan, kailangan natin talaga ng tunay na pagbabago na ang mga mahahalal natin ay mga tao na may abilidad, may puso, at may kakayahan para talagang mamuno ng maayos. Yes. With that, Agree. Patty, salamat sa oras mo as usual. Wala na, 1 hour na naman tayo. Grabe, can you believe it? Okay, and for the viewers out there, sa mga gustong manood at sundan at mag-subscribe kay Patty Bao, please, Patty, tell us all your social media para malaman lang where to find you. Yes, it's Patty Bao on Facebook, The Patty Bao on YouTube. Uy, maraming salamat. Nakadagdag ng 1,000 followers sa YouTube. Guys, pwede na tayo ma-monetize. Wow! Yay! Oh, good luck, Patty. Maraming salamat. Okay, take care everyone. We'll see you on the next episode.